Isa ka din dun sa mga taong hindi makatulog kung ano nga ba yung pwedeng magandang i-upgrade mo para sa motor mo. Pero nandito ako ngayon para magbahagi sa inyo ng iilang pyesa na pwedeng i-upgrade nyo sa motor nyo na makakadagdag dun sa performance ng motor nyo. Susubukan ko nalang magbahagi sa inyo ng karanasan ko dun sa ilang mga pyesang nakakabit sa motor ko na posibleng pwedeng i-upgrade nyo rin sa motor nyo. Ano nga ba yun? Siyempre wala nang iba kundi isang dumako na tayo dito sa panghuling tanong ng karamihan. Saan nga ba nakakabili nito at magkano? Ang sagot ko dyan, halika dito. Panoorin mo to hanggang dulo para sa itong video na to. Let's go! Yo, isa ka bang big bike owner? Sabihin na lang nating meron kang bagong CB650R na mahilig ka o nagpaplano ka palang magdagdag ng performance sa motor mo. O sabihin na lang nating isa ka din dun sa mga taong hindi makatulog kung ano nga ba yung pwedeng magandang i-upgrade mo para sa motor mo. Halika dito. Panoorin mo to hanggang dulo para sa itong video na to. Let's go! Yo, ako nga pala si Manvi. Andito nga pala ako dahil susubukan ko magbahagi sa inyo ng mga ilang karanasan ko sa pagmumotor. O literal na lang nating sabihin na mga karanasan ko sa Honda CB650R. Tara, let's go! Kung bago kang owner ng Honda CB650R o kahit sabihin na lang nating bago kang owner ng inline 4 engine na big bikes, alam naman natin lahat na iisa lang ang puso't isipan natin. Nag-inline 4 tayo dahil gusto natin yung tunog, di ba? So dahil gusto natin yung tunog ng inline 4 engine, syempre ang unang-unang gagawin nating upgrade is magpalit tayo ng tambucho. Tama? Full system exhaust. Para mas ma-enjoy natin yung isang inline 4 engine. Tama? Tama yan, syempre. Cold start! Sa una pa lang, pare-parehas tayo ng goal. Yung paingayin yung motor natin. Yes, yung pag-upgrade ng full system exhaust talaga, yung unang-unang ginagawa ng mga riders na palitan or i-upgrade sa mga motor nila. Pero nandito ako ngayon para magbahagi sa inyo ng iilang pyesa na pwedeng i-upgrade nyo sa motor nyo na makakadagdag dun sa performance ng motor nyo. Na pwede nyo ipares dun sa full system exhaust nyo. Ano nga ba yun? Tara, timpla muna tayo ng kape. Let's go! Kopi ko, baka naman. Ito pala yung audience ko guys. So habang nag-vlog ako dito, ayan o, si Gnarly. She's a corgi. 3-year-old corgi. Kasing edad to ng motor ko guys. Ng CB650R ko. Nani, nani, nani. Kung nanonood talaga kayo sa akin, alam nyo naman siguro na mahilig tayo magkakakalikot ng mga minor maintenance sa motor natin. And based nga dun sa previous vlog ko, marami palang nagtatanong sa akin kung ano daw ba yung mga nakakabit sa motor ko, para saan daw ba yun, saan daw nakakabili nun, kung ano-ano pang mga questions na dahilan kung bakit hindi ako makatulog ngayon, kakabasa at kakasagot sa ilang mga nagme-message sa akin. Kaya susubukan ko na lang magbahagi sa inyo ng karanasan ko dun sa ilang mga pyesang nakakabit sa motor ko na posibleng pwedeng i-upgrade nyo rin sa motor nyo. Ano nga ba yun? Siyempre wala nang iba kundi isang high flow filter. Let's go! Tara pag-usapan natin kung ano nga ba to. Gaya nga ng mga naunang nasabi ko kanina, tambucho talaga yung mga unang ina-upgrades ng mga taong big bike owners or sabihin na lang nating inline 4 owners, di ba? Pero syempre, kailangan din nating bigyan ng importansya yung tamang pasok ng hangin sa makina para balance, di ba? Kaya pag-usapan natin dito kung ano nga ba ang role at ano nga bang importansya ng isang high flow filter sa ating makina para sa mga big bikes o kahit sabihin na natin sa mga performance car natin. At syempre, pag-usapan na rin natin kung bakit importante pa rin yung proper tuning sa mga upgrades natin. So dumako na tayo at pag-usapan na natin yung filter. Tara! Yung stock na filter ng mga motor natin is design yan para dun sa balance protection at smooth na takbo ng mga makina natin or yung mga motor natin. Pero yun nga lang, restricted lang kasi yung airflow niyan. Kaya pag nagpalit tayo ng isang high flow filter or isang performance filter like GMC high flow filter, mas magiging maluwag na yung pasok ng hangin sa makina natin. Marami ng oxygen yung pumapasok sa makina natin, so ang ibig sabihin nun, mas magiging efficient yung combustion natin. Pero barado naman o sabihin na lang natin na restricted naman yung daloy ng pumapasok na hangin sa combustion mo, hindi rin pantay, so hindi rin magiging maganda. Kung maluwag din paglabas din ng usok, mas maganda kung mas maluwag din yung pasok ng hangin, di ba? Pares nga yan eh. Para syempre, para equal sila, di ba? Para mas maganda yung combustion natin.
Pero syempre, meron din dapat tayong mga dapat tandaan dito sa pinag-uusapan natin. Alam naman natin na nasa makabagong teknolohiya na tayo. Alam naman natin na masyado nang maselan yung mga ECU at mga sensors ng mga bagong motor ngayon. Kaya based sa mga posibleng upgrades na sinabi ko sa inyo, mahalaga pa rin na meron tayong mga proper tuning tungkol dito. Kaya kung nag-upgrade tayo ng isang high flow filter, dadami na yung pasok ng hangin dun sa makina natin. Ibig sabihin, dadami na yung oxygen na pumapasok dun sa makina natin. Nasigurado tayong masisense yun ng isang sensor o yung oxygen sensor na pwede niyang ibato kay ECU. Oo, sabihin na lang natin na mag-a-adjust si ECU nun. Pero alam naman natin na yung stock ECU is limited lang yung kayang i-adjust nun. Kaya malaking posibilidad na mag-lean or reach yung makina mo na parang may hindi magandang maidudulot sa makina mo. Pwede kang mag-init, pwedeng bumaba yung performance ng motor mo. Ang masama pa nun, pwede pa niyang ikasira in the long run. Kaya dumako na tayo sa pros and cons ng possible performance upgrades natin na high flow filter. Doon muna tayo sa mga pros. Siyempre, mas maganda na yung airflow kaya posibleng magkaroon na tayo ng mas magandang throttle response. Pangalawa, syempre, washable na siya. So, mapapakinabangan mo talaga to ng pangmatagalan. Basta tama lang yung pag-maintenance mo. Sabihin na lang natin possible power gain. Sa pagkakalam ko, 1 to 3 horsepower daw. Pero syempre, hindi mo yun mararamdaman kung hindi mo yun napatono. Hindi mo talaga masyadong mararamdaman yun kung hindi nakatono yung ECU mo. Kaya maganda pa rin talaga kung naka-remap tayo. Pero nagugulan ako ng remap o reflash parehas lang ba yun? O parang other term lang siya. Kung AFR correction lang naman or yung ECU tuning na tinatawag dito, nasasabi kong ang purpose nun is para maiwasan lang mag-lean or reach yung makina mo. Pero mas maganda pa rin kung naka-remap yung ECU natin, di ba? Para masulit talaga natin yung possible power gain. Let's go! Dumako naman tayo dun sa mga consequence. Siyempre, unang-una, high flow filter na tayo and kailangan natin ng regular maintenance, tamang paglilinis and tamang pagre-re-oil ng filter natin. Nakita nyo naman yung mga ginagawa kong maintenance nung nakaraan, di ba? Pangalawa, mas prone siyang pasukin ng mga alikabok kung hindi siya properly clean or properly maintained. Kaya nga nang sabi ko, properly maintained. Kaya importante yung oil na nilalagay natin doon sa paglilinis ng filter natin. Ganyan lang yung momentum niya. Pangatlo, alisin natin sa isipan natin at huwag tayo mag-e-expect ng instant power gain kung hindi naman tayo nagpapatono. Kasi nga, posibleng mag-lean or reach yung makina mo. Siyempre, yung panglas, mas mahal siya. Kasi reusable nga, di ba? Pero siyempre, masusulit mo naman yun katagalan, di ba? Sa madaling salita, kung naka-full system exhaust ko na, napakalaking tulong din talaga ng isang high flow filter or sabihin na lang natin BMC high flow filter. Nagbabalance ng pasok at labas ng hangin sa makina natin. Pero syempre, hindi lang yun doon nagtatapos. Kailangan mo pa rin talaga ng ECU remap or ECU reflash or sabihin na lang natin ECU tuning or sabihin na lang natin simpleng AFR correction man lang. Para makuha mo yung full potential ng setup mo. Para kahit iwalwal mo ng iwalwal yan, safe at healthy pa rin yung makina mo. Dumako na tayo dito sa panghuling tanong ng karamihan. Saan nga ba nakakabili nito at magkano? Ang sagot ko dyan, kay Manvi kayo bibili. Meron ako. Kung magkano, PM nyo lang ako. Let's go. Kung interesado ko sa high flow filter, PM mo lang ako. Pwede natin pag-usapan yan. Pwedeng ikabit na rin natin.